Magandang oras mga ka-treasure hunters, mga ka-TH sa Pilipinas at sa ibang dako ng mundo. Magandang gabi sa lahat. Well, merong padala dito ang ating kaibigang si Richard. At mga legit na ano to rock formation na pwedeng magtuturo ng nakabaon na item. So ayan, merong parang letrang C na formation, merong isang mata, cyclop, ayan o, and then arrowway. Okay, ito maganda, atin to mamaya bigyan ng ilustrasyon sa bandang dulo ng video. Well, bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kay Rogelio Cortez, kay June Tox, kay Jazz Pascual, shout out din kay Raimundo Salvador, kay Jonathan Bisaya, Jero Mendoza, Melvin Balucos, shout out din kay Abdul Yam, kay Ben Balasador, shout out kay Imelda Haluren, kay Bung RL, kay Emmanuel Romero, shout out kay Rivelia Gomez, Lupe Marino, kay Winnie Mahilom at kay Glenn Mario, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Alright, at bago tayo magpatuloy, atin muna panoorin ang buong video na padala sa atin ni Richard Pusiket, at mamaya sa bandang dulo na tayo gagawa ng ilustrasyon kung paano natin gawan ng parcel analysis. Bilog na bilog, tapos may ano siya sa loob, bato, napakaliit lang po niyan. Tapos meron dito yung pinaglalagayan niya is bilog, pabilog na bato na may cutted sea. Ayan po, si po yan, sabi ng tropa, siya may-ari nito eh. Ayan, nakasi yan, papunta ron. Tapos ito po, passageway, pag ganyan, daanan, cutted sea, daanan. Tapos dito sa unahan niya meron siyang arrow papunta dun sa may kabila na yun. Ito po, kung napapansin nyo, naka-triangle formation ng bato na to. Ayan, naka-triangle po siya. Tapos itong tinatapakan ko dun po sa isang bato, may parang paa, ayan, kaliwang paa. Tapos may isang dot na malaki. Tapos dito sa baba niya meron din 3 dots. Ito, 1, 2, 3. Sabi po nila yan ay 3 bato, alignment of piston. Totoo naman, may 3 bato dyan. Andyan o, 3 bato yan magkakasunod. Ngayon itong isang butas na ito sa taas ay directional yan, papunta ron. Suriin din natin itong itsura ng bato na to. Ayan po, itsura ng bato na yan. Ikutan natin. Ayun siyang mga, hindi naman totally legit ng mga butas dito sa likod. Yan, proceed tayo dito sa patatlong bato. Ito, yan, patatlong bato na yan. Tingnan natin kung ano meron dyan. Meron siya dito, ayan, box type tsaka bilog. Tapos dito may cutted piece sa likod. Kapag ganyan ang malaki. Klaro naman, cutted B. Ito yung tsura niya. Tapos may cut siya dito sa baba. Ayan. Sabi ng tropa, meron pa daw yung isang bato dito maliit, kaso inalis niya. Maliit lang daw na maraming butas-butas. Nabubuhat lang ng isang tao. Dito naman tayo sa harapan. Ito naman. Ito naman yung harap niya. Ang bato na yan. Ito naka-wall type. Yung gilid niya. Naka-wall type na may isang butas.
Ayan, isang butas, tapos may diamond chip sa baba. Tapos dito sa baba na to meron dalawang parang mata. Ayan, naka-slanting. Tumama dito sa cottage na ito. Kasi meron pa daw yung isa dito na isang bato pa. Dito naman po yung kabilang side nya. Ayan. Tapos may mata. Ano, may parang mata yan dyan. Tapos ito pa may isa pang butas dito. Hindi ko alam kung anong formation nito. Sabi ni Surigao yan daw ay ano, yung pagong na nakanganga. Tingin nyo, saan ba ang digging spot nito? Sa gitna. Pero hindi siya equilateral na triangle eh. Kumbaga mahaba itong isang portion na to. Mahaba to. Hindi siya side by side, same distance. Mahaba ito, kabila na to, itong side na to. Pakicomment na lang sa ano, analysis mo. Sa analyze mo kung ano ba. Salamat. Okay, so gawa na tayo ng ilustrasyon at siya nga pala, shout out dyan sa trupa ni Richard Pusikit. Maganda rin itong inyong natagpuan na mga markers, oh. Well, atin to isa-isahin. Dito muna tayo sa yung parang letter C ito. At ayon kay Richard, merong pang isang bato to dito. So ganito ang itsura niyan. So talagang naka-curve siya, ganyan. And then bilog ito. At meron siyang parang binarina na butas, ha. Tapos may parang pako sa gitna. Well, dito pa lamang ang C na may sa mga diagrama na may dot na ganyan. Yan ay treasure beside or treasure inside the rock. So ito kasi bilog to na bato. Ito yung unang suspect natin diyan. Okay, so unang gawin, ito muna. Biyakin at kapag walang laman, hukayin ang kanyang baba. 2 meters lang test dig sa baba. Okay, ngayon basahin natin ang kabuuan ng mga meaning nito. So dito tayo, itong pinakamaganda na view. Okay, so itong bato na to, sabi ni Richard ay wall. Tama, yan ay tinapyas. Sadyang tinapyas siya para mag-flat. At magagawa siya ng parang arrow way, nagaganyan, no? Okay, so kung ito'y arrow way papunta roon, so dapat merong isang malaking bato sa unahan or century-old tree. Pero kapag wala, ito'y baliktad na arrow way. Ito yung ganito sa kanji. Ang ibig sabihin yan ay treasure in front or treasure under or entrance. Ayan, so ngayon saan ba ito pupunta kung i-reverse natin to? Papunta siya sa sa bato na ito dito, letter C, di ba? Tapos bilog na bato dito. Ngayon, kung dito naman tayo pupunta, itong bato kasi dito, kung napansin nyo, siya ay nakaharap mismo sa bilog na bato. Ayan, no? At itong isang mata lang, one eye cyclope, mismo ay nakatingin dito. Ngayon, ang dot sa ibabaw, karamihan yan ay nagsimbolo ng 5. It can be 5 feet or 5 yards or 5 meters. So ito, sukatin nyo kung ilang hakbang ito. Kung 5 feet papunta sa bilog na bato, well, yan yung tinitingnan nitong mata sa gitna. Kung yan ay 5 feet, jackpot ito, itong sa bilog. Kung wala sa loob ng bato, ay nasa under sa kanya. Ito naman, may mata siya dito, nakatingin sa malaking mata na cyclope.
Parang ano siya kung nakaganyan yan sa side view. Ayan, so ito yung butas sa side view. Yan ang tinatawag na trumpa. Ang trumpa kung saan nakaharap, naroon yung item. So kung trumpa yan, saan niya ba yan nakaharap? Diyan. So nasa harapan niya ang item. Ang item ay nasa bilog na bato. So ito, nakaganyan no, kung trumpa yan, tatamaan talaga niya ang bilog na bato dito. Ang mga sign kasi ng Yamashita Treasures, magtuturo-turo yan Unang turo ito, pangalawang turo ito, turo siya dito. Ayan, so ito yung final marker o final sign. Para sa akin na hindi na tayo lalabas sa unahan dahil walang kahoy na century dyan at wala ring malaking bato na may marka. Ang kwento ng sign na ito ay narito lamang, umiikot sa 3 bato. Umiikot lang siya sa 3 bato. Ayan o. So ito, nakaharap dito. Ito naman tinapyas. Ayan, matulis nakaharap din yan sa bilog na may tinatawag na cottage sea sign. So ito pa yung isang angle. So ito nabilog, mata pa rin yan, nakatingin diyan. Ang mga bilog kasi na na sign, kailangan may tool mark talaga. Dapat gawa ng tools bago natin siya bigyan ng kahulugan. Kapag mga ano-ano lang na butas na katulad nito, mayroong mga random na butas lang talaga yan. Sa tingin ko ang man-made dito, ito na bilog, ito, saka ito. Yung dalawa, pares talaga yan. Itong narito sa mga random na lang, ay ano pa rin yan. Itong secondary lang yan na bigyan ng kahulugan. Kasi yung man-made talaga ay itong malaki sa ibabaw at itong narito. At ang letter C na may bilog. Lalo na yung bilog na bato, merong maliit na butas, di ba, na perfect na butas talaga. Yung sa entrada ng video nakikita nyo. So, final natin na assessment or partial analysis natin ay para sa akin lang, mga ka-TH, ay dito ako mag-concentrate sa cottage sea na may bilog na bato. Kung wala sa loob ng bato ay nasa under sa bato. Pero kung meron talagang maliit lang naman kasi na area to, parang 3 by 3 meters lang yan. So maganda dyan hukayin ang ito. Ito ang hukayin na portion. Kasama yung under sa 2 bato dyan. Sa arrowway. Kasama tong under nitong 2 bato. So ang hukay ay pa ganun. 3 meters in circumference in diameter ang hukay. Mga ka-TH, walang kawala ang treasure kung hindi pa nakuha ay nariyan pa. Walang kawala sa 3 meters diameter na hukay. Okay, so yan lang aking partial analysis. Maraming salamat sa lahat. Kudos kay Richard at sa kanyang trupa. At sa inyo mga ka-TH, mga kababayan na nanonood ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe ang mga bago pa lamang nakabisita. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.